Okay, 6 na. 59. Kaya mag-connect sa speaker. Okay. 6 na. Okay, let's start na po. Isang pagpalang umaga. It's God's morning, everyone. At ngayon po ay araw po ng Tuesday. Ngayon sa ating petsa, October 7, 2025, ay muli tayo po ay dadako sa ating daily devotion. At tayo po ay tutungo sa Galatians 5 verse 24. At sa talatang ito po ay para sa devotion natin ngayon ay pamagatan natin itong The War Within, no? Dismantling sin through the cross, no? Ano nga ba natin maalis, no, ang kasalanan yan. At sa ating pagpapatuloy, no, ingat po tayo, magdala tayo ng payong at medyo maulan ho dito sa lugar namin, no? At sa ibang lugar may bagyo, di ba? Parang basta yun. May bagyo. Okay. At ngayon po ay hindi natin pakatagalin, no? Tayo ho ay sasamahan, no, ng aking wife para sa pagbabasa ng talata at pangungunahan po niya tayo sa pananalangin para ho sa ating devotion ito, sa ating God's morning. God's morning, mga kapatid. Tayo po ay babasa sa mga taga-Galatia 5 verse 24. At pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang makasariling pagkatao, pati na ang mga masasamang hilig nito. Tayo po ay manalangin. O Lord, maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah, O Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong umaga na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa patuloy na paggabay at pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. At sa pagbibigay po sa amin ng tamang direksyon patungo sa iyo. Maraming salamat po. At ganoon din po, Lord, kami po ay humihingi ng patnubay at gabay, knowledge at wisdom sa aming pag-aaralan ngayong umagang ito. Nawa ang mga ito ay aming maisapamuhay at maintindihan po namin ng mabuti, maayos at nang sa ganun ay aming ito malakaran sa mga susunod na panahon. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay mo sa amin ng mga kaalamang ito na aming nagagamit sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Maraming salamat, Panginoon, at ang lahat po ng aming mga pag-aaralan at ang lahat ng nakakakinig ng iyong mga salita ay ipinapanalangin po namin ito lahat sa pamamagitan ng inyong nag-iisang anak na si Jesus. Amen. Amen. So, purihin ng Diyos. At ngayon, sa ating pagpapatuloy, no, salamat sa pagbasa ng ating scripture for today. No, palinawin ko lang. Salat na pala. Okay. So, dito po sa ating talatang ito na ating binasa, ano ho, ay bakit nga ba sinulat ni Apostol Pablo ang mga linyadang ito o salitang ito, no? Isipin na lang po natin na parang may nag-aaway sa loob ng puso at isipan natin, no? Yung parang tipong gusto mong gawin na tama, yung parang gusto mong sumuway, no? Parang dalawang bagay, ano? O sabihin na natin yung malimit natin nababanggit yung parang gusto kong bumait pero di ko magawa, no? Yan ang realidad ng buhay Kristiyano, no? Diyan ang gustong tugunan ni Apostol Pablo sa mga taga-Galatia, no? Kaya sabi nga ay dito sa ating gagawin, no? We are diving deeper into this verse, no?
na magbibigay po sa atin ng better understanding of how to live a victorious Christian life. No? Paano nga ba magiging victorious tayo, no? Sa bawat araw na ating ginagawa, sa umagang ito. No? Sabi nga ngayon pa lang, victorious na tayo kung tayo ay nakikinig, no? Bago tayo lumaban sa mundong ito, no? Kasi iba po yung may salita ng Panginoon Diyos, no? Na tayong daladala sa bawat araw, no? At ang aklat po ng Galatia, no? Itong aklat na ito ay isang sulat ni Apostol Pablo sa mga simbahan, no? Nabanggit na rin natin diyan sa rehiyon, mga rehiyon ng Galatia, no? Ang mga Kristiyano, no, ang mga Kristiyanong ito po ay nahaharap sa isang malaking problema, doon sa iglesia kasi o sa loob ng iglesia nito sa Galatia ay may mga nagtuturo sa kanila na kailangan pa rin nilang sundin ang mga batas ng mga Hudyo tulad ng pagtutuli, no, para maligtas. Sabi yun daw kailangan requirements para maligtas ka, kailangan tuli ka. Ito yung mga taong ito ay tinatawag ng mga Judaizer, no. Sabihin sila yung mga Hudyo na mananampalataya na balot pa rin ng mga tradisyon, no, na sabi nga ay hindi pa rin nila lubusang naunawaan yung ginawa ng ating Lord Jesus Christ dun sa cross, no. Sabi nga, gusto ni Apostol Pablo na ipaalala sa kanila na sila ay malaya na sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Hindi na nila kailangang sumunod sa mga batas para maligtas dahil ang ating Panginoong Hesus na ang sumakop sa lahat ng ito. Meaning to say dito, yung batas na tumatali ng kaligtasan, baka ako isipin natin ay kailangan pala magpasaway ang mga Kristiyano. Hindi ho. Sabihin, ito po yung tumatali doon sa katotohanan na sa kaligtasan ng ating Panginoon sa Kristo. Yung ginawa niya sa krus, yung sabihin, the finished work of Jesus Christ. Kung tumataliwas po siya doon, dapat hindi na po natin sundin. Yun po yung sinasabi dito sa talatang ito. Ang kalayaang ito ay hindi lisensya para gumawa ng kahit ano, kundi isang panawagan para mamuhay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya nga po yun yung gumagabay sa atin, the Holy Spirit. At yan po ang ating pag-uusapan dito sa Galatians 5. Pinaliwanag ni Apostol Pablo ang pagkakaiba sa pagitan ng pamumuhay ayon sa laman, o yung sinasabi po natin ito na yung mga makasalanang kalikasan ng isang tao, at ang pamumuhay ayon sa Espiritu. Dalawang bagay po yung nagtatalo eh. Kaya nga suriin natin yung ating mga sarili, no? Kung tayo ba ay nandoon sa area na yun, no? Ang mga gawa ng laman ay malinaw. Sabi po ng Galatians 5:19 hanggang 21, no? Balikan lamang po natin yan para tayo ay ma-refresh na kung sa buhay natin ngayon nandito yung Espiritu na ito, na yun po ay mga gawa ng laman. Ibig sabihin, kalaban po yan ng Espiritu. Ano po itong kalaban na ito? Galatians 5:19 to 21. 19. Hindi maikakaila ang mga hilig ng laman, pakikiapid, kahalayan, at kalaswaan. 20. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkabuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkabahabahagi. 21. Pagkainggit, paglalasing, kalayawan at iba pang tulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang mga gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Amen. So yan po yun, Yung pagkabahabahagi, kasama na dyan yung chismis, division, yan yung mga pagtutulak, minsan nagagamit ang iglesia, yung church, pagkagalit ng pastor, kinakailangan kagalit na rin. Kagalit-galit ka na rin doon sa tao. Mali, Hindi po ganun yan. Bahagi po ng pagkabahabahagi. Tandaan natin, lahat tayo po ng Jesus Christ. Hindi ginawa sa atin ng Panginoong Diyos yung mga bagay na yan. Kaya nga, ang bunga ng Espiritu ay laging nandun yung pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, at iba pa. Sige, tunghayan din po natin yon. Ano itong bunga ng Espiritu ng ito? Galatians 5:22 to 23. Tuloy po natin. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig,
kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, at katapatan. 23. Kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Okay. So, yan po ang sinasabi ng talata. Dalawang bagay na ating titingnan sa ating buhay. Mismo, note to ourselves, note to us, no? Tayo ba ay sumusunod doon sa espiritu ng laman o dito sa espiritu ng banal na espiritu? No. Kaya nga po, dalawang bagay yan. No? Pag tayo ay na dapat po nating pakinggan, sundin, suriin, examine ang ating sarili. Kaya nga po, dito sa ating talata ngayon, dito sa Galatians 5:24, sinabi ni Apostol Pablo na ang mga tunay, sabi po doon, the connotation, ang mga tunay na tagasunod ni Kristo o ng ating Panginoon sa Kristo ay ipinako sa krus ang kanilang laman. Yun po yun. Ipinako na. No, ibig sabihin, yung kahalayan, yung division, no? Ibig sabihin, yung pagkakampi-kampi, andyan na rin yung jealousy, ano ho, andyan, no ho. Ipinako na sa krus. No, kung talagang tayo ay tagasunod na ating Panginoon sa Kristo. No, hindi natin susuwayin, no, kundi ipagkakalob natin yung espiritu ng banal na espiritu. Nandun yung pag-ibig, kagalakan, at kapayapaan. No, kaya nga po itong Galatians 5:24 na ito, no, ay nagpapaalala sa atin sandali. Bakit ako naiinis pa? Bakit ako nagagalit pa? Natural yan. Talagang naiinis pa rin tayo, pero isang paalala sa atin, pinako na yan sa krus. Jealousy, envy, nandoon yan, no? Even kahit yung gossip, no, yung chismis, no? Talagang hindi nangangahulugan, no, na bigla lang tayong magiging perpekto. Hindi naman po ganon. Kundi nangangahulugang ito po na mayroon tayong bagong pagkakakilanlan, no? At ang kapangyarihan sa pamamagitan ni Kristo para labanan ang kasalanan. Meron tayong bagong identity. No? Ito pong ating talatang ito, it's a declaration of our new reality in Christ and a call to live in accordance with the reality. Yan po yun. Na sa madaling salita, ang Galatians 5:24 ay hindi lang isang simpleng pahayag, kundi isang malalim na katotohanan tungkol sa kung sino tayo kay Kristo at kung paano tayo dapat mamuhay bilang mga Kristiyano. It's about embracing our freedom in Christ, no? And actively choosing to live according to the Spirit. No? Piliin natin na mamuhay ayon doon sa Espiritu na binigay ng ating Panginoon Diyos, not according to our flesh. Kaya nga, ating pag-aralan ng detalyeng ito. Sabi nga ng ating title ngayon is The War Within. No? The word itself, war. No? Merong war. No? Ito po yung labanan sa ating isipan, sa ating puso. It's the struggle between our old sinful nature and our new life in Christ. Ano ho? Bakit? Minsan kasi, di ba, yung cellphone, pagka, di ba, nilagay natin sa default setting, no, lahat ng default, kung paano yung cellphone nandun, babalik siya. Kaya nga default pag naka-default doon. No? Kaya nga sa buhay natin, no, minsan, bumabalik tayo kasi inaalis natin si Kristo sa buhay natin. Kasi, ang buhay natin, napalitan na yan eh. No? Kung yung default setting, ibabalik mo ulit talaga dun sa natural setting niya. Kasi nga, meron tayong natural na kasalanan, di ba? Yan yung kasalanan natin. Na maisip natin, kasalanan naman ako kasi nga, bumalik ka na naman. Inilayo mo na naman yung sarili mo sa ating Panginoon Diyos. Na kung makikita natin, na kung ating titingnan yung ating sarili dahil nasa lapit tayo ng ating Panginoon Diyos, although alam natin makasalanan tayo, pero nagsisisi tayo doon. At inilalapit natin ito sa pamamagitan ng pagtanggap natin kay Kristo bilang ating Panginoon tagapagligtas at sa patnubay ng banal na Espiritu. Kaya nga po tayo nakagagawa ng mga bagay na nakabubuti, hindi lang para sa atin, kundi sa mga tao na nasa paligid natin. Yun po yung effect
na pag tayo ay pinananahanan ng banal na Espiritu, hindi ng makalaman. Kaya nga dito sa ating talata, ang sabi doon, and those who belong to Christ, basahin ko lang ulit ito sa Amplified Version, no? And those who belong to Christ Jesus have crucified, no, the sinful nature together with these passions and appetites. Ibig sabihin, kung tayo ay nakay Kristo na, ipinako na natin sa krus yung makasalanang pagkatao natin. Kasama na yung mga pagnanasa at mga hilig nito. Nabanggit po dito yung sinful nature. Ano ho? Ito yung tendency natin na gumawa ng mali. Ano ho? Yung mga pagiging makasarili, yung mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos. No? Kung ating titingnan yan, susuriin natin, meron pa ba akong sinful nature? Yung tendency na gumagawa ng mali na meron pa rin ba itong sinful nature ko yung nagiging pagiging makasarili, no? Hindi natin gagawin isang bagay kung walang pakinabang, no? Parang ganon. Pero kung ikaw naman ay nandun ka sa pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo, ginagawa ko ito para sa paglilingkod ko sa Panginoon. Ginagawa ko ito dahil alam ko God wants me to do this. No? Yun po yun. It's our default setting, no? Before we surrender to Christ, no? Yan po yun, no? Mga bagay na hindi na natin ginagawa, no? Yung default setting na yon, no? Na ibig sabihin, nandun na ngayon tayo sa bagong setting ng Lord, no? We are in Christ setting na. Hindi na doon sa sinful nature setting. Ano ho? Wala na po sa atin yung default na yon, kundi napalitan na po ng Christ setting sa buhay natin, sa isip natin. At sabi nga, nabanggit din dito sa talatang ito yung passions and appetites. No? Bakit nga ba kinakailangan ng passions? No? At yung appetites na ito ay kinakailangan may ayon doon sa banal na Espiritu, hindi doon sa pagnanasa ng laman. Ano po ba itong passions and appetite? Ito po yung mga matitinding pagnanasa natin na madalas nagtutulak sa atin para sumuway sa Diyos. No? Yan yung mga favorite sin natin. This can be anything, no? From lust, no? Yung ating pagnanasa sa laman, anger, galit, greed, ito yung kasakiman, ito yung pride, no? At marami pang iba. Mga kapatid, these desires, no, sabi nga, when not controlled by the Holy Spirit, itong mga desire na ito ay ginagamit natin ang free will natin kaya hindi tayo kontrolado ng banal na Espiritu. But it's danger. Why? It lead us away from God's will. Inilalayo ng mga bagay na ito yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Na kumisan, dumarating ito, hindi natin makita kung ano yung way ng Lord at ang will ng Lord. Misan, di ba natatakot tayo na, Lord, wag mo akong bigyan ng pagsubok. Pero sinabi ng Panginoon, hindi kanya bibigyan ng pagsubok na hindi niya ito pinagtagumpayan. Meaning to say, pinagtagumpayan na yun ng Panginoon sa ating buhay, kailangan na lang nating lakaran na may pananampalataya. Hindi pinangako ng Panginoon Diyos na hindi natin dadanasin yan. Dahil hindi tayo tatatag kung walang mga pagsubok o mga trials na yan. Even sickness. Kaya nga, ang kailangan natin bilang magkakapatid, di ba? Kaya nga po mga magkakapatid, no, ay nagdadamayan, nagtutulungan. Hindi enough yung sabihin na kaya mo yan pero wala ka namang ginagawa. Na kailangan damayan natin yung mga kapatid natin na nanlulumo, nangihina, may karamdaman. Yan po yun. That is the leading of the Holy Spirit. That is controlled by the Spirit. Nabanggit din po yung crucified, no, dito sa talata. Hindi ito yung misa inisip natin dito, no, na ito, pagkapako sa krus, bakit nga ba kinakailangan ipako sa krus, no? Ang Panginoong Jesucristo, siguro ang pinakamagandang dahilan, no? Bakit? Kasi yung dahilan niya, dahil gusto kanyang maligtas. Dahil gusto niya tayong maligtas. And that is the very reason. Nung sinabi niyang, it is finished. No? Yung tetelestai. Hindi ito basta, hindi lang basta pagpigil. No?
Ang cross, the definition of cross is death, kamatayan. It means we actively put to death those sinful desires and tendencies. Kaya nga po pag nakakakita tayo ng cross o kaya ng ating kasalanan, no, pinako na po sa cross yan. Hindi ho bababa ulit si Jesus Christ dahil magpapapako ulit dahil nagkasala ka na naman. Hindi po, ipinako na po sa krus ang bawat kasalanan natin kung tayo ay tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Kahapon napag-aralan po namin yan. Medyo doon sa aming pag-aaral, medyo malalim po yun. No? Yung core tenets ng Born Christian Napag-aralan po namin yung bagay na yan. No? Kung bakit po napakahalaga ng kaligtasan ito na binigay ng Panginoon Diyos. At napatungkulan po natin yan. Medyo mahaba lang po yun. Kaso nga lang po ay, ito, pahapyaw tayo dito, na ito yung crucifixion na kinakailangan na sa buhay natin nung tinanggap mo ang ating Panginoong Kristo bilang yung Panginoong tagapagligtas. Ibig sabihin, yan yung pinatanggap ka ni Pastor, no? Na ginabayan ka lang. Hindi ho si Pastor ang may gawa noon. Ano? Ginabayan ka ni Pastor para tanggapin mo si Kristo bilang iyong Panginoon tagapagligtas. Ano ho? At yan po yun. Yun yung time na yun. That is your spiritually birth, no ho. Doon ka na buhay na muli o sabihin nagkaroon ka ng new life. You are being born again, no ho. Born from above, spiritually transformed, renewed, and sanctified. Yan po yung bagay na yun, no ho. Sinasabi doon sa John 3 verse 3. Ano ho, sabi nga it's a continuous process no, sa buhay natin. No, kaya nga po itong kamatayan ito, this crucifixion, it means we actively put to death those sinful desires and tendencies. No, it's a continuous process, mga kapatid. It's not a one-time event lang, no? Kaya nga po dito sa ating tinatalakay na ito, no, ay paano nga ba natin ma-dismantle itong mga sin, no, through the cross, no? Paano natin gagawin ito, no? Meron po tayong 5R na gagamitin ngayon, no? Na itong 5R na ito, the true cross, through this cross, sabi nga, it's not by our own strength, but by the power of Jesus Christ. Ano po yung unang R? No? Yung recognize. Kailangan po natin kilalanin na mayroong gera, war within. No, di ba? Alam natin sa sarili natin. Minsan gusto natin gawin yung mabuti, gusto natin gawin yung... Pero gusto rin natin gumawa ng masama. Para ganun, lagi naglalaban yan Ano ho? Ganun po ang ating isipan at ang puso natin. Pero dapat aware po tayo sa mga tukso at mga kahinaan natin. No, we need to be honest about our struggles. We need to sabi nga ng ating Panginoon, we need to recognize. No? I-recognize po natin yan. No? Kasi doon sa pagre-recognize natin, no, marami ang even the Bible, no, sa paglalakbay ng ating Panginoong Kristo, no, even the Pharisees, no, yung mga Pariseo, mga Hudyo, they never recognize Jesus Christ. Kaya yung gera na iniisip nila ay yung literal na labanan, hindi yung kaligtasan. Ang iniisip nila yung ililigtas sila sa digmaan, no, ililigtas sila doon sa mga Romano. Pero ang gusto ng Panginoon Diyos, hindi lang ikaw sa Romano maligtas, kundi to the sting of death, no? Yan yung kamatayan na ang iyong tungo ay sa hell. Pero ang pinagtagumpayan ng ating Panginoong Kristo, if we recognize this, is yung katagumpayan na pag tayo ay namatay, magkakaroon ulit tayo ng buhay na walang hanggan. O magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Diba? Sabi doon sa Romans 6 verse 23. Sige, tingnan po natin yung Romans 6:23 muna tayo. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon.
Yan po yung kailangan nating i-recognize. Na tayo ay likas ng makasalanan. Pero may regalo yung Diyos. Ano po yun? The gift of life. Dapat aware po tayo dyan. Aware tayo sa mga tukso at mga kahinaan natin. We need to be honest about our struggles. Lahat po tayo may mga struggles pa. Second R, repent. No? Sabi nga, ito yung turn away natin from those sins. Kung na-recognize na natin yung kasalanan at na-recognize na rin natin na tayo ay niligtas na ating Panginoong Kristo doon sa kasalanan na ating ngayon, na ating nagagawa. Sabi nga, turn away from those sins. No? Ask for forgiveness. Di ba sabi sa atin ng 2 Corinthians 7 verse 10? Sapagkat ang kalungkutan buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Ngunit ang kalungkutan dulot ng mundo ay humahantong sa kamatayan. Amen. Kaya nga po itong repent na ito, at sa talata ng 2 Corinthians 7 verse 10, ay nagpapatungkol doon sa dalawang klase. Diba, merong tao na tuwang-tuwa siya pag nagkakasala siya. Diba? O parang nag-i-invite pa siya, no? Yung pagkakasala, pagkakalunod. Pero yung isang tao na nagkasala, talagang sising-sisi siya. No? Yan po yun. At yun ang repent na sinasabi sa atin ng Panginoon. Maaring tayo ay nagkakasala pa. Tama? Lahat po. Pero yung kasalanan na yan, hindi na siya nagiging kalakasan mo. Kundi ito, yung paglapit mo sa Panginoon Diyos. No? Kaya nga sa tuwing nagkakasala ka, you repent to God, Lord, bigyan mo ako ng kalakasan upang mapagtagumpayan ito. Ito yung nagdi-dismantle. No? Nag-aalis. Kaya nga po, ang 2 Chronicles 7:14 ay nagsabi rin po nito. Ipinagmamalaki ko kayo sa Kanya at hindi naman ako napahiya, sapagkat kung paanong lahat ng sinasabi ko sa inyo ay totoo, napatunayang totoo rin ang mga sinasabi ko kay Tito tungkol sa inyo. Amen. 2 Chronicles 7. Sorry. Mali po. 2 Chronicles 7:14. Wait po. Corinthian ng akin. Chronicles. Where? Seven. 14. Ngunit kung ang bayang ito ay nagtataglay ng aking karangalan, ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang mga kasamaan. Pakikinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Amen. So, sabi nga po, yan yung bagay na kinakailangan natin ng U-turn sa buhay. Sa panahon ngayon natin, dito sa Pilipinas, na puno ng kasakiman, baha, sakuna, nakikita natin nagkasunod-sunod. Sabi ng Panginoon, maliban na sila'y manumbalik sa akin, sa ako lang ulit pasasaganain. Nakakalungkot, no? Minsan, ang naging sagot ng ating mga leader, snap election. Pero sino-sino ba yung mga sasali na naman sa eleksyon? Yun lang, may mga pera. No? Sila rin. Nakalulungkot. Na ang solusyon ng bayan ngayon ng mga leader natin ay snap election. Hindi yung pagbabalik ng mga ninakaw na dinambong. Hindi yung pagtugon sa paglutas ng totoo, katotohanan. Ngayon nakikita natin na unti-unting, no? Ang ganda nung ginagawa ng Blue Ribbon, pero nasa na ngayon yung investigasyon? Meron bang itinatago? Bakit nga ba itinigil ang mga investigasyon? Nakikita na natin yung mga kasamaan ng mundong ito. Huwag po tayong palason yung puso natin. Huwag nating ituon sa galit. Huwag natin ituon sa pagre-revolusyon ng tama na tayo ay magpahayag ng tama.
at isigaw natin ang katotohanan na maliban na ang mga taong ito ay makabalik sa ating Panginoon. Doon lamang po. Yun ang solusyon. Acknowledge the things are not pleasing to God. No. Meron bang mga tinatago? Kaya nga mga kapatid, huwag tayong manghinawa. Patuloy tayong maniwala at manampalataya sa Panginoon Diyos. Kung ang mundong ito ay nagrarally sila dahil sa galit, tayong magrally dahil sa pagmamahal ng Diyos. Pakita natin ang Diyos lamang ang solusyon. Hindi ang kasinungalingan, hindi ang pagtatakip sa mga kasalanan, sa mga kabaluktutan. Sabi nga noong ni Senator Lacson, iba po tayo ang kauntian para mai-relate lang po natin sa topic. This is a divine intervention ng Lord kung bakit nangyayari. Nagkasunod-sunod yung bagyo, kaya nga po yung flood control na yan, nabuksan mismo. Hindi lang po yan flood control na yan. Madami pa po yan. Kaya wag nating ilihis. No? Sabi nga, maaring maubos yung mga politician. So be it. Bakit sila natatakot na magkaroon na maubos ang politician? Ma-expose. Sabi nga ng Hebrews, di ba? Expose them. Yung mga tiwaling yan. Kahit pa kapwa natin mananampalataya. They need God. They need U-turn. They need to go back to God. Yung totoong Diyos. Hindi yung mammon. Hindi yung for the love of money. Kaya di ba sabi ng 1 Timothy 6:10, for the love of money is the root of all evil. Ikatlo, rely on the Holy Spirit. We need to rely on the Holy Spirit. Yan ang ikatlong R natin. Rely on the Holy Spirit. We can't do this on our own. Hindi po natin ito kaya. Kaya nga po, kailangan natin ng banal na Espiritu sa buhay natin upang magkaroon tayo ng tamang pag-iisip at tamang puso. Kasi kung hindi tayo tutulungan ng banal na Espiritu, puro galit. No? Kita natin doon sa rally. Ang kaaway ay ang mga magnanakaw. Anong ginawa ng mga nasa rally? Winasak ang mga stoplight, mga establishmento, binasag ang mga salamin. Wow, nakalulungkot. Yan ba yung freedom of expression? Kasi kung nananahan talaga sa atin ng banal na Espiritu, alam natin yung tama. We stand on the truth. At magagawa natin yan sa katulad na ito, na within this war, yung patnubay ng banal na Espiritu. At ito po yung sinasabi ngayon sa atin ng Galatians 5:24. Kaya nga ang pangako ng Panginoong Jesucristo, yan po, ibibigay niya sa atin ng banal na Espiritu. Sabi niya doon sa John 14 verse 26. Ngunit ang tagapagtanggol, ang Espiritu Santo na isinugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. I do believe, hindi ituturo ng banal na Espiritu yung pagwasak sa mga stoplight establishment. Gawa po yan ng dyablo. Yan yung makalaman. Kaya nga, pinakita natin kanina doon, ano yung mga makalaman doon sa verse 19 hanggang 21 versus doon sa Espiritu. Kaya nga ang buhay natin, nagtatalo lagi yan. Susundin ba natin yung makalaman, yung galit, puot, mga bagay na ito? O yung kilos ng banal na Espiritu? Ipinangako po sa atin ng ating Panginoong Hesus na ang banal na Espiritu ang magiging ating tagapagtaguyod, our counselor. Siya ang ating guro. Katulad ng Bible study na ito, siya po ang tunay na guro. Kami pong mag-asawa ay ginamit lamang ng banal na Espiritu. Siya po ang tunay na tagapagpaalala. Ibig sabihin, hindi tayo nag-iisa sa paglalakbay natin. Kung gagamitin natin ang buhay natin ito sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon Diyos, and then,
hinahayaan natin ang bawat isa na maging daluyan ng salita ng Panginoon Diyos. Kaya nga ay shout out dito sa ating mga sharer na nag-share ng ating daily devotion. Pastora Pe, Nay Winnie, Nay Gloria, Kuya Chris, Brother Ian, Ate Marta, Nay Winnie, yan, ang aking nanay, ang aking asawa, ang aking kapatid, no? Si Ate Cindy, nandyan din. No? Sila yung mga si Ate Nela, yan, mga kasama natin. Ha? Hindi ka pa nabanggit dyan. O nga, baka may hindi pa ako nabanggit. O ano man, alam ko yung mga sharer natin. Sa ating datos na nakita ko, 11 po ito. Pero baka po meron ako hindi nabanggit. Alam nyo naman. Tao lang. No? Pero mga kapatid, napakalaga po na i-share natin ang salita ng Panginoon Diyos. Nagiging daluyan tayo ng pagbabago ng mundong ito. Tayo ba ay nagiging daluyan ng pagbabago ng mundong ito sa pamamagitan ng banal na Espiritu? O tayo ay nagiging daluyan ng makalaman? Napupuno tayo ng galit, ng puot sa ating buhay. Mga kapatid, kailangan natin ng tulong ng banal na Espiritu para magkaroon ng lakas dito sa labanan ito. Labanan ng tukso at mamuhay tayo ng kalugod-lugod sa ating Panginoon Diyos. Ika-4 na renew your mind. Palitan po natin yung mga makamundong kaisipan natin. Palitan po natin ito ng kaisipan na nagmumula sa ating Panginoon Kristo. Sabi nga po, di ba, ng Romans 12 verse 2, malimit din po natin nababasa dito. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod at ganap na kaloob niya. Sabi nga dito, di ba? Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing your mind. No. Sabi nga, ang mundong ito ay talagang napakapusok, no? Even kahit nga sa mga fellowship ng different churches, no? Totoo ba talaga ang fellowship? Bakit? Minsan 5% na lang yung talagang fellowship with God, tapos 80% o 95% yung chismisan. No? Ang pinag-uusapan na yung mga buhay ng mga big buhay ng iba. Again, mahalaga po ang body of Christ. Pero kung ang fellowship natin ay 5% lang, tingnan natin yon, kaysa doon sa mismong Word of God, mismong fellowship with Jesus Christ. Iba na po yon. Yan, napag-aralan po namin yan kahapon doon sa 1 John chapter 5, yung core tenets ng pagiging born again Christian. No? Kaya nga marami ang dumadalo sa mga gatherings, maganda po yan, pero ang tanong, totoo bang nandun yung fellowship? O pag uwi mo, dala mo yung chismis. Dala mo yung chismis na dala ng kapatid mo sa ibang church. Kaya nga yung chismis sa ibang church, pumupunta yan doon sa ibang church. Lason po yun. Hindi po yan yung renew our mind. Hindi tayo dapat magpa-impluensya o mag-impluensya sa mga pamantayan ng pag-iisip ng mundong ito. Sa halip, kailangan po nating baguhin ang ating mga pag-iisip sa pamamagitan ng salita ng Diyos at banal na Espiritu. Kapag nagbago ang ating isip, mas mauunawaan natin ang kalooban ng Diyos para sa ating buhay. Minsan, ang gandang tingnan no? May mga sabi nga ay may mga mukha ng mga tao, invitation para sa fellowship sa God, pero ang God, ang late na. Ang mukha mo na yung nandun, hindi na yung mukha ng Panginoon Diyos. Although walang mukha yung Panginoon Diyos, pero meaning to say, ay maganda po yan. Maganda po yung fellowship. At I'm not against to that. Pero isang paalala lang, dahil marami na rin po tayong conference na atinan na ganyan. Subalit, nakalulungkot, na sa conference, mga conference na ganyan. Dahil unang, siyempre, kikita-kita na naman kayo, mga co-pastor mo, co-leaders mo, no?
pero chismis ang pinag-uusapan, nakalulungkot po yan. Dahil una, kung tayo pupunta sa mga conference, we need to filled by the Holy Spirit. Papansin po natin, minsan we are filled by the yung mga chismis ng mundong ito, kaysa doon sa mapuspos talaga tayo ng banal na Espiritu. Kaya nga, mga kapatid, read the Bible. Very, very basic po yan. Pray and meditate on God's Word. Yan po ang basic na dapat po nating i-master. Read the Bible, pray, and meditate to God's Word. Again, I'm not against sa mga fellowship na yan. No, yung mga gathering ng mga churches. I'm looking forward also. Pero yun nga lang, pagka ako po'y dati napunta sa mga ganyan, hindi ako mahilig makapag-chismisan. Focus lang ako talaga sa Word. Hindi ako mahilig makipag-chismisan ng ganyan. No, dahil una, ito po lagi nagpapaalala sa akin. Hindi ako napunta rito para malaman ang buhay na may buhay. Hindi kung paano lang tayo mapalalago ng banal na Espiritu. Ikalima, resist. Yan po yung ating huli. Labanan po natin yung mga tukso. Diba? Sabi nga sa atin ng James 4 verse 7. Kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Labanan ninyo ang dyablo at layuan kayo nito. Lalayuan kayo nito. No? Kailangan po natin magpasakop sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Kapag ginawa natin ito, magkakaroon po tayo ng lakas ng labanan, no, para sa dyablo at ang kanyang mga tukso. Ang dyablo ay tatakas sa atin kapag nakita niyang seryoso tayo sa ating pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. Kaya nga marami ang paalala dito sa atin, no, na kung minsan sabihin natin, no, ang dyablo ay pag ikaw ay nagbabasa ng salita ng Panginoon Diyos, ay hindi yan lalayuan ka ng dyablo. Hindi lang po yung gano'n. Kinakailangan sundin natin. Bakit? Ang dyablo, si Satan, he is well versed. Alam niya ang salita ng Panginoon Diyos. At minsan yan din ang gagamitin niya sa'yo. Kaya nga kung hindi ka handa, you cannot resist. Minsan nagiging lisensya mo yan, no? Para magalit pa rin doon sa isang tao. Hindi, kasi ako ay pastor. Hindi ako dapat bumaba. Dapat siya ang lumapit sa akin. Nakikita natin yung espiritu, no? Kaya nga binasa natin yung espiritu nung espiritu ng kaaway doon sa Galatians 5:19-21 versus doon sa espiritu ng banal na espiritu doon sa 22-23. Makikita po natin yan sa bunga ng espiritu. Kaya nga mga kapatid, itong labanan na ito ay nagpapaalala sa atin kung paano tayo mamuhay. Huwag tayo maging katulad ng mga Judaizer na nakabase doon sa mga makamundong pag-iisip. Lagi po nating hilingin na sa ating pag-iisip, sa ating puso, sa lahat ng ating gagawin. At tubayan tayo ng ating Panginoon Diyos. Sabi nga, we have a good judge. Only God can judge us. So, anong dapat po natin gawin ngayon? Again, sa ating pagtatapos na ito, examine yourself. Tanungin natin sa sarili natin kung ano yung mga passions and appetites na kailangan nating ipako sa krus. Yan yung mga favorites natin. What are these areas in your life where you're struggling with sin? Maring galit, inis, o mga bagay sa mga bagay na ito. Commit to the process. Sabi nga, commit natin. Hayaan natin yung process ni Lord. It's not, sabi nga, going to be easy, but commit to actively dismantling sin in your life. Seek God daily. Yan pong ating gawin. Lagi nating i-commit, Lord, yung kasalanan ko ito, bigyan mo ko ng kalakasan. Maaring lagi nating sa ating buhay, di ba, pag nakagawa tayo ng kasalanan, Lord, hindi ko na po ulitin.
And then, in a minute later, nagawa mo na naman. Bakit? Kasi minsan nananahan tayo sa sarili natin lakas. We need the Holy Spirit. We need God to guide us. Siya yung magmaneho ng buhay natin. Kaya nga, ano yung sunod? Pray for the strength. Hilingin natin ang tulong ng Diyos para makapagpagtagumpay po tayo sa labanang ito. Ang buhay natin, mamaya lang, pagkatapos ng devotion na ito, start of fighting na naman. Start na naman tayo sa work. Ano nga ba ang isipin natin? Ano nga ba yung gagawin natin? Ano nga ba yung mga bagay na nag-struggle tayo? Kaya nga po napakahalaga na meron tayong accountability partner. Yung nagpapaalala sa atin. So, maghanap tayo ng mga kapatid o even at kung may asawa ka, yung asawa mo yan, accountability mo yan. Pasalamatan mo yan. Kung minsan sinisita ka niyan. Kaya nga, napakalaga po na meron tayong kapatid sa pananampalataya na makatutulong sa atin para maging accountable at mapalakas ang isa't isa. Remember, we are not more than conquerors through Christ who love us. No? We are more than conquerors. Kaya natin mapagtagumpayan yan. Hindi sa ating sarili, kundi sa pamamagitan natin, Panginoon Jesus. Kaya nga po napako na yung mga kasalanan niyan. Naandun na yan sa cross. Hindi tayo perpekto, pero sa pamamagitan ng krus ng ating Panginoong Jesucristo, may pag-asa tayo magtatagumpay sa war within at mamuhay ng may kalayaan mula sa kasalanan. Purihin natin Panginoon Diyos, mga kapatid. At sa porsyong ito naman, tayo naman po ay dadako sa Venice, reflection. God's morning muli mga kapatid. Dito po sa ating napag-aralan ay naturuan tayo kung paano natin labanan yung mga dapat nating labanan. Sabi po dito, yung espiritu at nasa ng laman ay naglalaban sa atin. Sabi din po dito sa Galatians 5:24 ay nagtuturo na dapat talikuran ng ating mga makasariling pagnanasa at sumunod kay Kristo. Halimbawa, kung gusto nating magalit o maghiganti, dapat nating piliin yung mga iba pang at kung gusto na, ang halimbawa nito ay kung gusto nating magalit o maghiganti at yung mga iba pang mga nabanggit sa Galatians 5 verse 19 to 21, yung mga bagay na yon ang dapat nating mga labanan, iwasan, at sumunod tayo sa banal na espiritu. Kailangan nating suriin ang ating mga puso, kilalanin ang ating mga kahinaan, at piliin ng Espiritu Santo araw-araw. Sa halip na sundin ang mga makasariling pagnanasa, dapat nating piliin na sundin ang Espiritu Santo. Ito ay sa pamamagitan ng pagdadasal, pagbabasa ng Biblia, at pagsunod sa turo ni Jesus. Hindi natin kailangan gawing mag-isa, kaya't kailangan nating humingi ng tulong sa Diyos, sa ating mga kapatid, sa pananampalataya, sa ating mga pastor. Kailangan, kung hindi po natin alam ang gagawin sa sitwasyon na kinakaharap natin, kailangan po natin ng tulong, ng advice ng ating mga kapatiran na kagaya ng mga pastor para po ma-guide tayo ng tama sa ating sitwasyon. Hindi po natin kayang gawing mag-isa, kundi yung kapwa natin at ating Panginoon tutulungan tayo sa sitwasyon na ating kinakaharap. Ang pagbabago ay pang-araw-araw na proseso, hindi kailangan agad-agad. At kailangan nating maging matiyaga sa ating sarili habang tayo ay lumalago sa ating pananampalataya. Yung pong mga nabanggit kanina, kung tayo po ay nasa luma pa nating pagkatao at tayo ay nakakilala na sa ating Panginoon, hindi po yan isang iglap ay tayo ay mababago na agad. Tayo uti-uti po sa pamamagitan ng banal na espiritu na nananahan sa atin. Kung atin po na pakakainin natin ang banal na espiritu na nananahan sa atin, gaya ng mga nabanggit kanina, panalangin, pagbabasa ng Biblia,
ay lalakas po ang Espiritu Santo na nasa atin at malalabanan niya. Sa tulong niya, malalabanan natin yung nananahan sa ating kasamaan, kagaya ng mga nabanggit kanina. Hindi po natin magagawa na yung mga bagay yun, magkakaroon na po tayo ng conviction sa sarili natin na parang mali na yun magkakaroon na tayo ng pagpipigil sa sarili. Hindi na natin basta-basta masasabi yung mga dapat na sabihin natin na nasa isip pa lang natin, masasabi na agad ng bibig natin. Nasa isip pa lang po natin, mapipigilan na natin, mapapatay na natin yung maling gagawin na dapat natin. Kaya may iwasan po natin ang mga pagkakasala. Ganon din, may iwasan din po natin yung mga nakatingin sa atin, yung mga tayo ang nilook up nila, tayo ang binabasa nila, tayo ang walking Bible para sa kanila. Hindi po sila magkakaroon ng impression na kapag ginawa natin yung bagay na hindi kaaya-aya, baka sabihin pa sa atin, yan ba ang Kristiyanong tinatawag na ganyan ang pag-uugali? Iwasan po natin yung mga ganon. Kaya dapat po natin palakasin ang ating Espiritu Santo nang sa ganon ay mapaglabanan natin itong katawang lupa na nasa atin. So, yun lamang po. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless. Amen. Praise God. Salamat sa natapos po tayo sa Wednesday Reflection. Baka reflection mo naman yung susunod. Yeah, PM lang po. Joke lang. Okay. So, praise God. Tayo naman po idadako ngayon sa ating mga kapatid na sumama sa atin. No? At unahin na natin yung ating sharer. No? Kanina, pinangunahan tayo. Ang kaunahan nating na nakita ko po dito sa screen natin ay si Nay Winnie, no? Ayan, sharer po natin yan mula sa Villa Escudero. Yan, at ating batiin na yung pamilya ng Benaluz, Patual, Dalangin, dyan sa area ng Villa Escudero, no? Kasama natin yan at sinundan po din po tayo ng Kuya Chris at ng Ate Marta, no? Diyan ngayon po sila ay bagamat nasa hospital po itong mag-asawang ito, no? Ay gamit lang po ang data pero kasama pa rin po natin, no? At pagpalain po kayo ng Panginoon Diyos, no? At patuloy na kagalingan din para sa aking Kuya Chris, no? Na ngayon ay nandiyan sa community, no? ICMU, no? Yan. Pagaling ka, Kuya, at patuloy na dalangin namin ang iyong kalakasan at lahat ng pangangailangan, no, sa gamutang yan. At ganun din kay Ate Marta na medyo may mga iniinda rin, no? Pero God is good, no nga po. Kasama rin natin dito sa Bulaking Chaong ang aming Ate Gori, no? Yan, si Ate Gloria Benaluz, no? At isang pagbati, no? Yan sa Artillaga, Benaluz, Malasmas, yan, family, no? Yan, God's morning. Yan. Yun. Salamat daw sa talbos ng guyabano, rambutan, no? Meron pang mangustin. Salamat po mga kapatid. Yan. Kasama rin po natin, syempre, yan, mga sharer po natin yung mga yan. Si Winnie, Pastora Fe, Kuya Chris, Ate Marta, at itong si Ate Gloria. Yan, ito, sharer din po ito si Ate Nela Nonoso dito sa San Pablo City. Yan, kaya batiin din natin ang buong family ng Nonoso at ang lahat ng mga pamilya na narito. No? At hindi nga lang natin mababanggit kung hindi natin mababasa dito. No? Diyan, yan. Okay. Sinundan po tayo dito. Yan, sabi nga ni Gori, pagbati sa lahat ng pamilya. Amen. Yan. Andal, Santos family, sabi nga rito, Patual, Villegas. Yan, mga lagi na nating nababanggit dyan. No? Yan, pag-iingat sa mga sabi dito ni Ate Gloria, pag-iingat sa lahat, mga pamangkin sa abroad, si Gabi, kay Marife. Yan, kasi parang nakita ko rito si Sister Marife kanina. Okay, yan. Pag-iingat din kay Pastor Ed, Kyle, Casey at ng lahat. Yan, pag-iingat sa pagkukumpuni. Yan, okay. Okay. Sabi nga, okay. Kasama rin po natin siyempre ang aking magandang nanay. No?
Si Corazon Getgano Mercado. Yan, kaya batiin na rin natin ang buong Getgano Mercado family. Yan, good morning. Yan, thank you Lord. Yan, all the praises is for you, sabi nga na aking nanay. Yan. Ayan, at ito, yan, kagalingan po ni Irene Artiliaga, sabi ni Winnie. Yan, ito si Sister Marife. No? Yan, si Maria Bunalos. Yan. Mula po sa Dubai. No? Yan, aming kapatid na yan. 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 Pagbati rin dito kay Capus Braga family. Siyempre, kasama rin natin from Osamis, si Doktora Julia C. Yan, kasama rin po natin. Mapagpalang umaga po dyan. Regards sa buong C family. Especially kay Sir Dodong, kay Brother Johan, kay Kerwin, at saka kay Jansen, at sa buong family. Yan. Yan, kay Doktora Julia. Yan. Okay. Yan. At from Bacolod naman, kasama natin si Kuya George Pios. Yan, sa mapagpalang umaga po. Yan. Ayan. Ayan. Nag-take note na kagad si si Nanay Gloria. Recognize, repent, no? Yan. Okay. Ayan. At yan, kasama rin po natin ang aking kapatid. Yan, si Caroline Mercado. Yan, share din po natin yan. Yan. Caroline Mercado dyan sa Santa Rosa, Laguna. Sabi nga dito ni Winnie, inalis na po ang galit sa puso. Di po tayo makasusunod sa kalooban ng Panginoon nating buhay. Amen. Praise God sa buhay mo, Winnie. Yan. Okay. Thank you, Lord. Okay. Yan. Sabi nga ni Kuya Chris, yan. Share din natin. Praise be to God. Yan. Dito puro praise be to God. Sa Atinela. Yan. Yan. Purihin ang Panginoon. Sabi nga dito ni Kuya Chris. Kasama si Ate Marta dyan. At that's all. No? Ito, magandang balita. Bukas po, makalalabas na kami. Thank you, Lord. Hallelujah. Okay. So, happy anniversary din sa inyong mag-asawa. No? Malapit na rin. No? Pray ng Diyos sa inyo, Kuya Chris. Isang kabutihan ng Panginoon. No? Yan, ay, umabol si Sister Abby. Abigail daw. Yan, sharer din po natin yan. Si Sister Abby from Washington, no? Seattle, no? Yan. At ganun pa man, mga kapatid, no? Isang kagalakan, siguro isang magandang balita na although magandang balita yung ating napakinggan from God, no? Isang kagalakan po sa puso ko na yan, makakalabas na pala bukas ang aking Kuya Chris sa ospital. Purihin ng Diyos sa buhay mo, Kuya. Isang kalakasan niya, no? Na tayo ay magpatuloy sa Panginoon. Yan. Sabi nga ay makakasama ka namin sa anniversary natin sa church natin. Yan. Sa Bulacan. No? Malapit na ho, no? Sa October 12. Yan. At invited po tayong lahat. No? No? Kahit mga nataga Seattle, Washington. Good morning, Sister Abby. Yan. Anniversary ng church natin, no? Sister Abby. Yan. Kaya, bagamat malayo ka, pero yung presensya ng Panginoon Diyos nandun pa rin. Kaya, yan. Sama-sama nating i-celebrate ang kabutihan ng Diyos. Again, mga kapatid, that's all. Diyan po tayo magtatapos. At tayo po ay manalangin. Let's all pray. Okay? Tayo po ay manalangin o manaming Diyos na makapangyarihan. Kami po ay nagpapasalamat sa oras at araw na ito, Panginoon. Nasa iyong patnubay at gabay, O Lord, tinuruan mo ulit kami, Panginoon, upang patuloy na magpasakop sa iyong kalooban. Hayaan mo, Panginoon, ang iyong patuloy na pagkakaloob ng kalakasang ito ay patuloy na magrema sa aming buhay. Na ikaw ang aming sandigan at patuloy namin, Panginoong, alalahanin na ito ay tinapos mo sa krus, Panginoon. At ang aming mga kasalanan, kamalian, karumihan, Panginoon, ay iyong hinugasan sa pamamagitan ng iyong banal na dugo. Salamat, Panginoon, dahil sa iyo kami, Panginoon, ay nakalalapit sa iyo. At patuloy kami, Panginoon, na nagiging kalakasan namin, Panginoon, ang patnubay, ang iyong salita, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa patuloy mong pagtutuwid sa aming isipan, sa aming puso, gabayan at patuloy mo kami, Panginoon, ingatan.
Dalangin po namin na ang aming kalooban ay patuloy namin isuko ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Na ikaw, Panginoon, ang siyang magmaneho ng aming buhay, Panginoon, at patuloy na gumabay sa lahat ng aming gagawin, sasabihin, iisipin, Panginoon. At patuloy na kagalingan sa mga kapatid namin na may karamdaman na nabanggit, O Lord, at mga taong hindi man namin nabanggit, Panginoon, na nakakarinig na yung salita. Ang paniniwala po namin ay ikaw ang Diyos ng kagalingan. Kaya kami nagtitiwala na sa iyong banal na dugo, Panginoon, ang lahat ng ito, Panginoon, ay may katugunan. Mangyari, Panginoon, na kung sila, Panginoon, ang bawat may karamdaman ay mapagaling, your will be done, O Lord. At kung hindi man, Panginoon, mas naniniwala po kami sa iyong dakilang purpose. Patuloy namin idinadalangin na sa lahat ng mga tao sa mundong ito, Panginoon, ang dalangin po namin, Panginoon, ay maibahagi ang iyong salita at maabot sa pamamagitan ng pagtanggap bilang ikaw ang Panginoon at tagapagligtas namin. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ito. Ikaw po ang pinupurit na salamatan namin. In this I pray, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Mga kapatid, no, let us shout the shout of victory. No, Christ has died. Christ has died. Christ has risen. Christ has risen. Christ will come again. Christ will come again. And together, we are for Christ. Uy, imabol si Ate Cindy. Yan, Ate Cindy Mercado, yan. Sharer din po natin yan. No? Sa mapagpala, patuloy po natin i-share ang kabutihan ng ating Panginoon Diyos at sa Kanya lamang po ang kapurihan magpakailanman. Magkumbaba ako. Again, God's morning, everyone. Kape na po tayo. Ikaw ay God bless po.